Nung pinaplano ko tong vlog na ito, nung una gusto ko lang sabihin na this year we're ready sa tag-init or na we beat the heat. Tapos biglang energy crisis na paling pinaghahanda namin. Hi guys! Welcome to this channel! If you're new here, my name is Rhea. I'm one-third of the Lizadas and I post content about career, adulting, and finance. As you can see in this title, I'll be talking about our experience sa pagpapa-install ng solar power system dito sa aming munting paraiso. Bale, hindi ito biglaan. And then sabi ko nga, wala naman siguro naka-anticipate na magkakaroon ng energy crisis. Pero matagal na kasi namin gusto magpa-install ng solar panels. Yung idea na balang araw, wala ka nang babayaran na kuryente kasi yung araw na yung bahala sa'yo. 2021, nung mabili namin ni Jarel itong bahay, and then, nung minsan sabi ko sa kanya, ang bilis no, magpa 5 years na pala yun. Yung tipong, kung nagpa-install siguro tayo ng solar before, malapit na siguro tayong maka-ROI. Although, syempre, back then wala pa naman kaming pampa-solar, pero ngayon nga, para mapaghandaan yung tag-init, and meron naman na kaming ipon, we decided na ituloy na yung planong ito. Pero ang pinaka-motivation talaga namin na ituloy na ito this year is the third member of our family, our baby. Kung dati ka ng viewer ng channel na ito, siguro napansin mo na I said that I'm now the one-third of the Lizadas. Hindi na one-half. Anyway, gusto lang namin na mag-unli aircon si baby, especially sa tanghali or whenever gusto namin. Kaya malaking tulong itong solar panels. Lalo na papatapos na rin yung maternity leave ko and then pabalik na ako to working from home. Gagamitin ko na naman itong office. Pero andyan si baby, oh, ayan. Ayun, so tataas na naman yung konsumo namin sa kuryente. So it's exciting kung anong mangyayari sa mga susunod na buwan as we look into our monthly Meralco bills. So ito na nga, sa vlog na ito, i-share ko sa inyo yung mga tanong ko as consumer at yung mga sagot na nahanap namin ni Jarel during our research and also sa mga sagot na rin ang napili namin na provider na si Go Solar Philippines. Kung matagal ka na nag-iisip kung magpapasolar ka ba o hindi, sana matulungan ka ng video na ito. For today, mag-focus tayo sa installation process. Mahaba-haba pang panahon para maka-ROI, so this will be a series of videos. Sa susunod na video, ipapakita ko sa inyo yung first Meralco bill namin, pati na rin sa update ng performance and maintenance ng setup na meron kami. Una sa lahat, yung inquiry process. Personally, nag-reach out kami ni Jarel sa dalawang provider. Madalas ko sinasabi kay Jarel na whenever may kailangan kami dito sa bahay, tingnan muna namin kung meron sa malapit to be one with community. So, yung unang solar provider na pinagtanungan namin is malapit lang dito. Pero, ang tagal nila mag-reply. Parang meron kaming isang tanong, kinabukasan pa nila ni-replyan, tas ang sagot lang nila yes. Kaya nagduda na kami na parang sa inquiry pa lang ang bagal na mag-reply. So, paano na pag-maintenance sa future? Then I recall, merong kotse na dumaan dito one day na may decals ng Go Solar Philippines. So I thought, pati ako mag-inquire sa kanila since may project naman na sila dito sa village. Then simple lang, paano initial inquiry, kailangan nila ng at least 4 na bagay. So yung pangalan mo, yung address, mobile number, and average monthly bill kung magkano yung bill mo. They might also ask you kung kailan ka madalas gumamit ng kuryente, kung umaga, tanghali, or gabi. Pati na rin kung anong type ng bubong mo. So I think gusto lang nilang malaman kung second floor ka ba, third floor, mas mataas pa kasi may additional charge paglagpas sa second floor. Or siguro kung may dadalhin silang special tools o during installation. Bale, they need to know your address para malaman kung within their serviceable area and then your average monthly bill para makapag-recommend sila ng size ng solar setup na babagay sa'yo. Ang pinakamalayo nila I think is Pampanga. Pero as reference, i-share ko na lang din sa inyo. Nakita ko sa socials nila for now, kung saan-saan yung inaabot ng projects nila ngayon. Initially, I told them na around 5,000 yung average bill namin. So, they suggested a 3.06 kWp or kilowatt peak or 6 panels. Pero naisip ko, isa nga rin sa reason namin ba't gusto namin magpa-solar is i-explore kung makakapag-add ba kami ng aircon sa sala. Pangarap ko kasing papasok ka sa bahay tapos mapipreskuhan ka na lang. So, tinanong ko kung same din ba yung recommendation pag around 5,000 to 7,000 yung bill. Doon na kami sinagot ni agent na mas okay daw na 7 panels or 3.57 kilowatt peak. At this point, magka-chat pa lang kami ni agent and then later that day, tinawagan kami ng account manager assigned para doon sa inquiry namin. Siya na ang nag-explain ng quotation and nag-arrange na din ng preferred schedule namin for site visit.
January 30, Friday kami nag-inquire sa kanila and everything happened from the inquiry hanggang sa tawag ni account manager within that same day. So between 9 a.m. to 5:30 p.m. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang sabihin na hindi sponsored ni Go Solar ang video na ito. Voluntary ko itong ginawa para ma-share sa inyo yung experience namin. Kasi I believe na ang investment ay hindi lang para may perang pumapasok but also yung pag-control mo dun sa pera na papalabas. Matagal-tagal pa bago kami maka-ROI, pero sabi ko nga kanina, mabilis lang lumipas ang mga araw at mga taon. Hindi na namin mamalayan, tas 5 years na ulit kami dito sa bahay and hopefully by then, naka-ROI na kami. Hindi man ito sponsored ni Go Solar, pero pwede daw ako makakuha ng incentive if gusto mo magpa-refer dun sa agent na kausap ko. To do this, please send me the following information sa aming TikTok account para ma-share ko dun sa agent na kausap ko. So I just need your full name, your mobile number, and your city address and that's it. Okay, tuloy na tayo. So for the site visit, in-schedule namin to agad ika-Monday. So that's February 2. Feb 2, dumating si sales agent or sales engineer yata yung tawag nila. So may dala siyang brochure. So ayan. May dala siyang brochure and print out ng quotation na binigay din sa amin online. Sinulit namin tong free inspection and then nag-prepare na rin kami ng questions para madagdagan din yung sagot dun sa mga na-research na namin. Ito yung ilang questions and answers na gusto ko i-share sa inyo. So this time, halo na ito nung research namin ni Jarel, pati na rin yung sagot ng agent. Baka tanong nyo rin ang ilan sa mga ito, so simulan na natin. Una, pag meron kang solar, ibig sabihin ba meron kang kuryente kahit na brownout? Not necessarily. Nakadepende ito sa kung anong setup yung ilalagay mo sa bahay mo. Gaya sa Go Solar, meron silang grid tie or hybrid packages. So next question, anong pinagkaiba ni grid tie dun sa hybrid? Sa grid tie, nakakonekta yung solar power setup mo sa linya ng Meralco. Kaya kung patay or walang kuryente sa Meralco, hindi rin gagana yung solar power setup mo kasi wala siyang panghuhugutan ng kuryente. Sa hybrid naman, bukod sa solar panels and inverter na kasama sa grid tie, meron din itong kasama na battery pack. Imagine, para kang may isang malaking battery pack na solar powered. Parang ganun yung concept. So dito, tuwing may harvest yung solar panels mo, i-charge na mo na yung battery. Tapos, pag puno na, pwede na magamit yung excess energy. In case magkulang yung harvest dun sa actual na konsumo, hugot mo na siya dun sa battery bago siya kumuha ng power sa linya ng Meralco. So same thing, pag mahina or walang sikat ng araw, yung konsumo mo is manggagaling muna sa battery. Pag naubos niya yung battery, tsaka siya kukuha sa Meralco. So at that point, dun palang gagalaw yung metro. So with hybrid, pwede mo siya magamit sa gabi so long as may laman pa yung battery mo. To summarize, ang main difference ng grid tie at hybrid is yung battery. Sa grid tie, so merong lower upfront cost, walang battery, and then best siya kung ang target mo lang is pababain yung monthly bill mo. Whereas sa hybrid, so medyo may kamahalan, may battery, and then may backup na power pag merong brownout. Next question, so anong pinili namin package? Dahil bihira naman mag-brownout dito sa area namin, ang pinili lang namin ay grid tie. Medyo malaki din kasi yung price difference and sa computation namin, sobrang matatagalan kayo mag-ROI kung hybrid yung ipapalagay namin. Nasa around 150 to 230,000 pesos kasi yung difference nung grid tie to hybrid dahil lang dun sa isang battery pack. And posibleng nasa 2 to 3 hours a day lang yung kayang i-service ng battery. So parang based sa consumption namin, hindi namin siya masusulit. Pero tinanong din namin yung team na nag-install, sabi naman nila, with the existing setup that we have, kung isipan namin magpalagay ng battery sa future, madali naman nila yung magagawa na paraan. Next question, so alam ko ito yung inaabangan nyo. Magkano inabot ang installation package? Sa quotation ni Go Solar, bibigyan nila kayo ng 3 option. So as of Feb 2026, ang meron sila is Go Basic, Go Super, and Go Ultra. Ang presyo na binigay sa amin for 7 panels or 3.57 kilowatts is nag-range from 220,000 to 411,000 inclusive of 12% VAT. Again, this would change depende sa kung ano-anong factors and sa timeline kung kailan ito ibibigay sa inyo. Pwede niyong ipa-explain sa agent yung pinakaiba ng mga packages. But for us, para makapag-decide dun sa 3 package, ang tinignan namin is yung capacity and size ng panels, yung country na pinanggalingan ng units, and then yung warranty na kasama ng bawat item. Yung Go Super or yung middle tier, yung pinili namin na package for our house. Bale, ang regular price niya is 285,000, pero in-avail namin yung cash discount, kaya ang binayaran namin is 241,920.
Bale, nasa 44,000 yung discount or 15% ng package. We're hoping na maka-ROI in 4 to 5 years time, but then of course, malalaman lang talaga namin to once nandyan na yung bill ng Meralco, so i-update ko kayo sa mga susunod na buwan. Another question is, ano yung available na payment options? With Go Solar, tumatanggap sila ng cash, so pwedeng literal na cash or online transfer, meron ding credit card options, and meron ding installments. Yes, pwedeng installment. So with credit cards, pwedeng nakadiretso na dun sa credit card nyo. So meron silang dadali ng terminal sa bahay. Or you can do in-house financing. Dun sa package, I think pwede up to 6 months or 12 months na installment in-house. And then syempre, meron lang requirements like your most recent payslip or your bank statement. Meron din silang tinatawag na lease to own, which is up to 10 years yung babayaran. But upon checking, parang aabot ng times 5 yung total package. Andiyan na rin kasing inflation, pero parang for me, masyado ring malaki yung amount na kailangan mong ihulog kung yun yung pipiliin mo. So, ang tip ko sa inyo is siguro explore nyo kung meron kayong ibang options like credit to cash, kung meron kang credit card, o kaya personal loan sa mga bank, or pwede rin yung house improvement ng Pag-ibig or multi-purpose loan. So, pwede mo i-explore para with Go Solar, ma-avail mo yung cash discount, and then minimal interest na lang yung makukuha mo with other financing providers. So, pwede kayong bigyan ng example online. So, nag-run ako ng calculation sa RCBC personal loan or sa BDO personal loan and then pakita ko sa inyo on this screen. Usually, pag matagal ka ng credit card user ng mga bangko na ito, magte-text sila ng special promos, pero nag-expire na yung RCBC promo sa akin, so hindi ko na maipakita. But these are options na worth exploring. Kasi once bigyan ka naman ni Go Solar ng quotation, meron kang, I think, 2 to 3 weeks para pag-isipan and ma-lock in yung cash discount. Balik tayo sa team ng Go Solar. So, ano yung pwedeng i-expect sa araw ng inspection? Mag-isa lang dadating yung sales agent. So, ang gagawin niya is, yun nga, dala niya yung documents, yung brochure para dun sa quotation, and then magpapalipad siya ng drone. Sisilipin niya yung bubong, and then i-estimate niya kung ilang panels yung kakasya doon. So, kung kasya nga ba yung 7 panels na request namin, and then, sabi nga niya, may additional charge pag more than 2 floors yung bahay. Then, may kailangan pong bayaran during the inspection. Kung decided na kayo magpa-install, so kailangan nyo na magbayad ng reservation fee, that is 5,000 pesos. Pero ito naman is ibabawas dun sa 20% down payment before the installation. Next question is, ano yung mga kailangan na permit? Magkakaiba sa bawat lugar, pero since we live in a subdivision, so chinek namin to with our Homeowners Association office. So para dito sa village namin, eto yung mga dokumentong hiningi nila. So with this, posibleng similar sa inyo or baka naman wala talagang hingin, but what I liked about Go Solar service is that sila yung nag-prepare ng mga documents na yan. They just ask us to send a picture of our house, so yung harap ng bahay namin, sinend namin sa kanila, and within the same day, na-email nila sa amin lahat ng documents. So syempre, kami ni nagpa-print noon, pinirmahan namin, and then we submitted it to our Homeowners Association office. Next question, so gaano katagal ang inabot from inquiry to installation? Sa case namin, almost 1 month, but kami naman yung pumili kasi ng installation date. I think kakayanin yun between 1 to 2 weeks, especially kung wala nang masyadong permit na kailangan. And kung mabilis ka rin talaga makakapag-decide. It just so happen na sabi ko kay Jarel, antayin muna namin yung next Meralco billing date. And then, doon namin itapat yung installation ng solar para yung next bill namin ay sakto na 1 buong buwan with solar panels. So, kung hindi nyo napapansin, meron palang next reading date doon sa Meralco bill. So, hindi lang due date at yung reading date yung makikita doon. Now, ano naman ang pwedeng i-expect sa araw ng installation? Dadating yung van ng Go Solar. So, meron silang mga 7 to 8 workers. So, kasama na doon yung isang engineer na mag-supervise ng installation. Noong una, nagtataka ba't parang napakarami naman nila para sa aming napakaliit na bahay. Pero, matutuwa ka kasi systematic yung paggalaw nila. Sabay-sabay na may nag-i-install ng frame sa bubong, tapos maya-maya yung solar panels, iaakyat na. Sa baba naman, merong nag-i-install ng inverter na connected dun sa circuit breaker. Then yun nga, nandun si engineer, tapos siya yung mag-supervise sa ginagawa ng mga workers, and then siya din yung nag-conduct ng test later that day. Then, ayun pa pala. So, i-prepare mo lang din yung location kung saan sila mag-i-install ng inverter.
Medyo bulky rin kasi siya, and then yun nga, kailangan na connecta siya dun sa breaker mo ng Meralco, and then yung solar panels. So sa case namin, sa garahe namin pina-install yung device para hindi na rin sila mahirapan. Then, if ever nga sa future, kung gustuin mo namin palagay ng battery, kakasya din siya dun sa pwesto niya ngayon. Dumating yung team nila around 10:30 in the morning, and then natapos sila around 4 p.m. May dala naman silang lunch, pero up to you kung gusto mag-prepare ng additional or ng merienda or refreshments. So, ayan. After installation, gagana ba agad yung solar panels? Yes. So, sa case namin, nag-reboot lang ng 15 minutes. So, for 15 minutes, nakapatay lahat ng kuryente. So, ginagawa ito para ma-recognize yung bagong system, ma-conduct ni engineer yung checklist, and then after that, gumagana na yung solar. During this time, i-demo na rin and i-discuss ni engineer yung paggamit ng mobile app para ma-monitor yung consumption, yung harvest from panels, and then yung nakukuha din sa grid. Ito yung pasilip ng mobile app. Pero tsaka ako na ipapakita sa inyo yung actual readings para ma-explain ko rin kung paano siya gumagana. For the last question, ano nga ba yung net metering? And in-avail ba namin ito? Ang net metering is isang program ng Meralco kung saan babayaran nila yung excess harvest ng solar panels mo na binibenta mo back to the grid. Hindi muna namin ito in-avail kasi gusto muna namin i-assess or obserbahan kung meron ba talagang excess energy na na-harvest yung solar panels namin versus dun sa consumption namin on a daily basis. With net metering, ang maganda dito is walang nasasayang na energy. Gaya ng sabi ko kanina, pag hybrid, meron kang battery. So, kung may excess harvest yung panels mo, ibabato nyo yun sa battery. Pag naman meron kang net metering, yung excess harvest ng solar panels is ibabalik niya back to the grid. So, yung kuryente na yon pwedeng magamit ng ibang tao, and then Meralco will be paying you for that. So, magkakaroon ka ng parang credits or rebate na technically pang-offset mo dun sa dadating mo na Meralco bill. In essence, pwede mo siyang sabihin na yun yung pambayad mo sa kuryente mo sa gabi. Although, what's controversial about this is that halimbawa, ibinibenta sa'yo ni Meralco yung kuryente at 14 pesos per kilowatt hour. But, binibili niya lang yung excess harvest mo at around 7 pesos per kilowatt. So, hindi ko alam yung actual na rates, pero yun yung sinasabi ng iba, kaya nadi-discourage sila magpa-net metering. But personally, gusto ko pa rin siyang i-explore, pero tingnan muna siguro namin yung konsumo, especially pag back to work na ako dito sa bahay. And then makikita namin kung meron pa rin bang excess harvest kahit na sagaran yung paggamit ng kuryente. Para gumana yung net metering, ang sabi is merong ikakabit si Meralco na another metro para makompute kung ilan yung excess energy na sinesend mo back to the grid. Nag-a-assist din si Go Solar sa proseso na ito and nakadepende yung cost nito sa LGU ninyo. Meron silang sample computation na pinadala at the point na binigyan nila kami ng initial quotation. So, tsaka ako na lang din yung sisilipin ulit pag ready na kami magpa-net metering. But I'm hoping na this year, 2026, and going forward, mas maging madali na talaga yung process ng net metering. Kasi yun din talaga yung sinabi ni President Marcos sa SONA niya noong 2025. At this point, ang dami ka na namang chika. So, if meron pang question, please leave a comment below and then try nating sagutin yan. Disclaimer lang ulit, hindi ito sponsored ni Go Solar. But if gusto nyo na tawagan kayo yung agent na contact ko, as I said, send me a message sa TikTok account ng Dalizades. Or kung may contact na kayo sa Go Solar, maybe mention na nakuha nyo din yung information from Rhea Lizada or Dalizades YouTube channel. Maraming salamat! Wala akong idea kung ano or magkano yung magiging incentive for the referrals, but may napanood ako na vlog na nakabawas daw yun sa legwork cost nila dun sa pagpapanet metering. So wala pa naman akong na-refer at this point, but let's see. Kung sakaling man na ganun, edi i-cover ko na lang din sa future vlogs. Again, sa susunod na video, ipapakita ko sa inyo yung first bill namin with the solar panels, and then ipakita ko rin sa inyo paano gamitin yung mobile app with Go Super Package na kinuha namin from Go Solar. So paano? Sana maging mapayapa na sa Middle East and mawala na ang energy crisis sa buong mundo. Kung natulungan ka ng video na ito, you know what to do. So please hit the like button and share it with your friends. If nakasubscribe ka na, again, maraming salamat. If hindi pa, please click that subscribe button para matutukan mo rin ang next video sa series na ito. Muli, ako si Rhea. Thanks for watching! Bye mga kabibi!